Ako nga pala si Pachi, estudyante sa umaga, food panda sa gabi. Sa mga nagtatanong kung kamusta na daw ba yung motor ko, hindi pa po siya okay. 3 araw na nga pala simula na madisgrasya yung motor ko. Hindi ko talaga siya maasikaso kasi may pasok ako sa school. Kaya ngayong araw ay umabsent talaga ako sa school para maasikaso ko. Ngayon nga ay binabaklas ko na tong cover na ready. Ito kasi yung dadalhin ko dun sa magpapaayos ng motor ko. Ako na nga nagtanggal nito para din na siya mahirapan kasi madugo talaga ang pagtanggal nito. Mapakita ko sa inyo kung ano ba talagang sira nito. Nabasag lang nga yung clearings nito at gas-gas lang. Buti na lang talaga ganito lang yung nangyari sa motor ko kasi kung napuruhan to ay maapektuhan talaga yung pagtatrabaho ko. Tagal ko na nga itong ginagamit sa pagpapanda. Since first year to fourth year, ito lang talaga yung ginagamit kong tulay para makasurvive ako sa mga gastusin ko. Kaya sobrang laking tulong sa akin itong motor na to. Kaya hindi ko ma-imagine kapag nasira to. Kawawa naman ako. Ito nga sa part na to ay napansin kong kumakalog na din yung swing arm ko. Kaya isasama ko to sa mga ipapaayos niya. Mild lang naman yung sira ng motor ko kaya hindi ako masyadong nag-aalala. Napag-usapan nga namin ni tatay na i-refer niya na lang yung mga nasira. Nabanggit niya nga sa akin na may sarili daw siyang shop kaya sila na lang daw ang gagawa. Bali ipapiber daw nila at pagkatapos ay mamasilyahin. Pagkatapos i-repaint ulit. Buti na lang talaga may slider yung motor ko. Kaya walang masyadong gasgas at sira. Yung slider yun yung sa gilid ng motor. Ang purpose nun para maprotektahan yung bearings kapag natumba yung motor. Pag natumba kasi yung motor yun yung sasalo. Kaya pansin nyo sa unahan lang at saka sa hulihan ang sira. Walang gasgas yun sa mga gilid. Pagkatapos kung mabaklas lahat ng dadalahin ko ay pupunta na ako sa bahay nila tatay. Yung shop kasi nila nasa likod lang ng bahay nila. Dito lang nga to banda sa may Alawihaw, malapit sa boundary. Pagkadating ko nga ay hinintay ko lang si tatay na lumabas. Nababaitan talaga ako kay tatay kasi nakikipag-cooperate talaga siya. Bago ko inabot sa kanya, in-explain ko muna kung ano ba dapat gawin. Kasi meron talagang clearings na nabungi na. Gusto kong ibalik niya yun sa dati. Dito nga sa part na to ay kitang-kita mong nakikinig talaga siya. Desidido talaga siyang ayusin kung ano mga nasira niya. Pangatlong balik ko na nga pala dito sa bahay niya. Yung pangalawang punta ko kasi dito, nakalak yung bahay at walang tao. Tapos tumatawag at nagte-text ako sa kanya, hindi niya sinasagot. Akala ko talaga hindi siya tutupad sa usapan. Pero mali pala ako. Ang sabi niya sa akin ay binili niya na daw ako dun sa tauhan niya sa shop bago siya umalis kasi hinati daw yung anak niya sa school. Pag sarado daw yung gate niya dito sa harapan, ay dun daw ako dumaan sa likuran. Dahil lagi daw may tao dun. Andun daw yung tao niya na gumagawa ng clearings. Pagkatapos ko may paliwanag ang lahat, sinabi niya na pumasok muna daw ako sa bahay nila. Pero tumanggi ako. Sinabi ko kay tatay na salamat na lang kasi may pasok pa ako sa school. Sabi niya sa akin kapag natapos niya na daw gawin, magte-text daw siya or magtatawag daw siya kapag kukunin ko na. Si tatay nga pala ay nagbabay and sell ng mga sasakyan. Kaya may alam na siya sa mga parts ng sasakyan. Nabanggit niya din sa akin na hindi talaga human error yung nangyari sa kanya. Dati hindi daw siya naniniwala dahil napapanood lang naman niya yun sa TV. Yung mga ganong pangyayari. Pagkabigay ko nga, umalis na ako. Ito na pala yung bagong itsura ng motor ko. Pag walang cover, hindi ko kasi talaga to pwedeng iwan sa kanya. Ako na lang yung nagtanggal ng mga clearings. Kasi pag iniwan ko to sa kanya, wala na ako ng income.